Toxic and dangerous personality types. Paano malalaman kung delikado ang isang tao? Na-experience mo na bang makasalamuha ang isang taong sobrang nakakapagod kasama? Yung pakiramdam mo, parang nauubos ang energy mo. O kaya naman, ay parang ikaw ang mali kahit sigurado kang tama ka. Baka toxic na tao na yan. May ilang klase ng tao na dapat mong iwasan dahil maaari silang magdulot ng emotional at mental damage sa'yo. At ang masama pa, minsan hindi natin agad sila nakikilala. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 5 pinaka-toxic at mapanlinlang na personality types at paano mo sila iiwasan. Siguraduhin mong panoorin ito hanggang dulo dahil may ibabahagi akong powerful tips kung paano ka makakaiwas sa kanila. Ready ka na ba? Tara, simulan na natin. Bakit mahalaga ang pagkilala sa toxic personalities? Madalas, hindi natin napapansin na may toxic person na pala sa paligid natin. Pwedeng kaibigan, katrabaho, or kahit kapamilya natin. Pero, bakit importante na malaman natin kung sino sila? Toxic people can drain your energy and destroy your self-esteem. Nagiging sanhi sila ng stress, anxiety, at emotional damage. Mas mahirap lumayo kapag masyado ng malalim ang koneksyon sa kanila. Kapag alam mo kung sino ang mga ito, mas madali mo silang maiiwasan. Ngayon, pag-usapan na natin ang 5 pinakamapanganib at toxic na personalidad. 5 toxic and dangerous personality types. The manipulator. Mahusay sila sa pagsisinungaling at pagbaluktot ng katotohanan. Ginagamit ang silent treatment, guilt tripping, at emotional blackmail. Ginagawang parang kasalanan mo ang lahat kahit hindi naman ikaw ang may mali. Ang mga manipulators ay parang puppeteers. Ginagawa nila ang lahat para makontrol ka ng hindi mo namamalayan. Huwag agad maniwala. Tanungin ang sarili kung totoo nga ba ang sinasabi nila. Gamitin ang logic kaysa emosyon. Huwag magpadala sa guilt tripping. Lumayo kapag hindi mo na kaya ang manipulation nila. The narcissist. Sila naman yung mahilig sa pansin, papuri at validation. Walang pakialam sa nararamdaman ng iba. Mahilig gumamit ng ibang tao para sa personal na interes. Ang narcissist ay mahilig sa spotlight at gusto nilang iniidolo sila. Para sa kanila, sila lang ang mahalaga. Huwag i-feed ang ego nila. Huwag silang bigyan ng labis na atensyon. Iwasan ang pagiging masyadong malapit sa kanila. Hindi sila tunay na nagmamalasakit. Huwag asahan ang empathy mula sa kanila. The gaslighter. Pamilyar ka ba sa ganitong uri ng tao? Ginagawa kang doubtful sa sarili mong perception ng reality. Palaging sinasabi na, guni-guni mo lang yan, or masyado kang emotional. Ginagamit ang psychological tricks para guluhin ang isip mo. Kapag palagi kang nagdududa sa sarili mong memories o nararamdaman, baka may gaslighter na sa buhay mo. Maging aware sa mga patterns ng gaslighting. Maniwala sa sarili mong instincts at perception. Lumayo kung hindi mo na kayang harapin ang ganitong klase ng tao. The energy vampire. Laging silang may drama at mahilig magpakalunod sa negativity. Palaging may reklamo at ayaw ng solusyon. Hindi ka binibigyan ng space para magsalita o maglabas ng sarili mong emosyon. Kung may kakilala kang palaging dinadala ka sa drama at negativity, energy vampire yan. Limitahan ang oras na ginugugol mo sa kanila. Ituro sa kanila ang solusyon, hindi lang puro problema. The psychopath/
Sociopath. Sila yung walang emosyon or pakialam sa ibang tao. Kayang manloko or gumawa ng masama ng walang guilt. Mahusay sa pagsisinungaling at panloloko ng iba. Huwag magtiwala agad sa kanila. Kapag may nararamdaman kang red flags, lumayo ka na agad. Paano maiiwasan ng mga toxic na tao? Set boundaries. Huwag hayaang lampasan ng toxic na tao ang personal space mo. Trust your instincts. Kung pakiramdam mong may mali, malamang tama ka. Huwag madala sa kanilang negativity. Huwag sumabay sa kanilang energy. Maging kalmado at iwasan ng drama. Bawasan ng pakikisalamuha. Hindi mo kailangang makipagkaibigan sa lahat. Kung toxic sila, lumayo. Huwag magpa-guilt trip. Hindi mo responsibilidad ang happiness nila. Piliin ang mga taong pinapalibutan mo. Mas okay nang kakaunti ang kaibigan basta quality. Paano harapin ang mga toxic na tao? Pero paano kung hindi mo talaga sila maiwasan? Halimbawa, katrabaho mo sila, pamilya mo, or boss mo. Strategies para harapin ang toxic na tao. Stay calm and don't engage. Huwag pumatol sa drama nila. Gamitin ang gray rock method. Maging boring sa kanila para mawalan sila ng interes na manipulahin ka. Huwag magpadala sa emosyonal na manipulasyon. Tandaan, hindi mo kailangang i-please ang lahat ng tao. Magkaroon ng support system, makipag-usap sa mga kaibigan o pamilya na mapagkakatiwalaan mo. Ipaglaban ang sarili mong mental health. Kapag hindi mo na kaya, hindi masamang lumayo. Ang goal mo ay hindi baguhin sila. Dahil mahirap baguhin ang ugali ng isang toxic na tao. Ang goal mo ay protektahan ang sarili mong mental health. Kung gusto mong malaman pa ang iba pang psychology tricks, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell, like and share para malaman din ng iba.